Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentohan na po tayo agad. Ito po mga tambay, komentohan po natin. Putok na po ito sa mainstream media at sa social media. Ito pong pagsibak dahil po sa pagbawi ng suporta kay Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Ikaw ba naman, kung meron kang prinsipyo na ikaw ay isang lingkod bayan katulad po ng mga bayani nating mga sundalo, magugustuhan mo ba ang iyong commander-in-chief ay may issue ng pulburon at bangag? Hindi po ba? Ganyan po ang kahangahangang mga men in uniform. Katulad po ni Colonel Audi Monggao. Hindi po ba? Yan po ang kahanga-hanga, mga kababayan. Yan ang tunay na leader. Yan po ang tunay na lingkod bayan at men in uniform. Alam niya ang tama at mali. Hindi po ba? At may pinaglalaban at may prinsipyo, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Bok, sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Monggao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Monggao kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support for President Marcos and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Monggao. He has at least 2 social media accounts pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga post na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Monggao. At least for the moment, habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit papano itong posisyon ni Monggao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the army is acting so fast on this matter. Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Monggao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong article. Article 63 of the Articles of War, ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly. Kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Siyempre po, lalagyan po nila talaga ng dahilan yan na siyempre na marami pong kaso sila na isasampa po dahil po sa pagbibitiw po ng suporta. Yan po, dahil daw po sa pag-post sa social media. At sa nakikita po natin mga tambay, isa po ito kasi malalim na dahilan po ito. May malalim na dahilan, mga kabayan. Di ba? Pag nilagyan mo ng logic, ayon po rito sa balita, di ba? Ito pong si Colonel Audi Monggao ay siya po yung humihimok at sinasabing sa kanya nanggagaling ang mga bata, ang mga batang sundalo o mga batang army. Di ba? Siya ang humuhubog dito sa mga kabataan natin, sa mga bagong sundalo natin, mga army. Di ba? Hindi po ba? Lalong-lalo kung may prinsipyo itong tao na ito. Kasi pag may prinsipyo po ang isang sundalo, katulad po ni Colonel Audi Monggao, hindi po magugusto na administrasyon ito. Dahil po, saan po ba nanggagaling ang pinakamalaking bilang ng ating AFP at ng ating Marine, ng ating Army? Saan po ba?
Nanggagaling po ba ito? Pinakamarami po ba ang mga general na nasusuhulan umano? Ang mga may estrelya sa balikat? Mas marami po ba sila dito sa mga mabababang posisyon ng mga army? Di ba? Na mga marine, mga sundalo natin? Hindi po ba? Ngayon, kung meron pong isang tao na isang koronel o isang colonel na katulad po ni Audi Monggao na may prinsipyo, may dignidad, at para sa taong bayan, hindi po ba? Ngayon, kailangan po nilang sibakin yan. Dahil siyempre, logic, manganganib ang kanilang kapangyarihan. At yung sinasabi po ng isang commentator na si Ed Lingao, mga kababayan, katarantaduhan po yan. Yung sinasabi po pwedeng kasuhan ng kasuhan. Paano mo makakasuhan kung yan po'y nasibak na at natanggal na sa kapangyarihan? Sige nga. At yung ginagawa nitong tao na ito, ni Colonel, prinsipyo po yun. Dahil sila po ay nagtatrabaho at ang pinoprotektahan po nila, numero, taong bayan. Taong bayan po ang pinoprotektahan dapat ng mga men in uniform. Di po ba? Protektahan mo, number 1 ang taong bayan. Hindi po ang mga politiko, lalong-lalo po ako ang politiko, ay kinamumuhian na at napakarami ng question ng taong bayan. Di po ba isang damukal ng question ng taong bayan na kailangan ng patunayan ng first family, unang-una kung gumagamit ba sila o hindi. Hair follicle test. Hinihiling dahil nakikita na sa kanila ang sintomas. Kitang-kita na ang sintomas na gumagamit daw. At may lumalabas na mga video. Di ba? Video. Napakarami na. Sa Amerika, may mga video daw. Kay Kati Binag. At kay Senadora Amy Marcos na mismong kapatid. Kaya ito pong si Colonel Audi Monggao, mga kabayan, ito po'y totoong lingkod bayan. Ito po, may prinsipyo. Hahangaan mo, sasaludo ka. Hindi po katulad yata ng mga general ngayon. Mga kabayan, ang mga general ngayon, walang nakikita. Na nakikita ng taong bayan. Walang nakikitang korupsyon. Walang nakikitang pulburon issue. Di ba? Bawal yan. Bawal sa konstitusyon natin yan na meron tayong pangulo na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi po ba? At bawal din sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas, na isang pinuno ng bansa ay magnanakaw. Umano. Hindi po ba bawal yan? Magnakaw ka na magnakaw? At kaya nga nahandyan ang suporta ng mga men in uniform para sa taong bayan. Puprotektahan mo pag masama ang leader. Pagka masama na ang leader at napakarami ng issue, di ba sila nga yung tagapamayapa? Sila ang magbibigay, di ba, ng sagot at solusyon ng napakalaking problema ng bansa, lalong-lalo kung na ang leader. Kung mismo ang leader ay napakarami na kinu-question at issue. Hindi po ba? Itinatama yan. Dapat itama yan ng mga men in uniform. Di po ba? Ng ating mga militar. Katarantaduhan lang po yan kung sasabihin na mas poprotektahan mo ang may issue at bagsak na bagsak ang survey. Hindi na pinagkakatiwalaan ng majority ng Pilipino. Negative na ang nakukuhang survey niya sa survey nila. Di po ba? At bagsak ang ekonomiya, bagsak, naghihirap, nagtataas ang lahat ng bilihin, bagsak ang piso, baon sa utang ang Pilipinas. Di po ba? Maganda ba ang ginagawa ng leader? Yan po ang tanong natin. Nakita nyo po, napakaraming issue na mahigit 3 taon. Halos lahat nagnanakaw ang issue. Magmula sa palasyo, issue ng korupsyon. Senado, Kongreso, House of Representatives, issue ng korupsyon. At mga departamento ng gobyerno, korupsyon pa rin ang issue. Hindi po ba? Pati First Lady, may issue rin ng korupsyon. Ang anak, may issue ng korupsyon. Ang pinsan, isang damukal din ng issue ng korupsyon.
Buti na lang meron tayong mga ganito na colonel. Hindi po ba? Na kinukundi na. Di po ba? Umaatras. Binabawi ang suporta. Dahil kung ganito ang presidente, napakarami na lumalabas na issue na dapat itong solusyonan at tutukan at imbestigahan para mapatunayan kung totoo ba hindi. Number one, kung gumagamit ba yan o hindi. Hindi po ba? Kaya lang, sindikato eh. Sindikato! Hindi po ba sindikato umano? Magmula, may mga sindikato rin yata sa mga men in uniform. Pag nakita na ikaw ay pumapabor sa taong bayan, pabor ka sa taong bayan, delikado ka! Pwede kang sibakin at bigyan pa ng parusa at kasuhan ka pa. Pero ikaw ay para ka sa tama. Para maitama mo, maisalba mo pa ang bansa dito sa mga sindikato na ito na nagpapahirap sa taong bayan. Hindi po ba? Gamit na gamit po ng mga sindikato ngayon umano ang malalaking mainstream media natin. Hindi kaya? At ang mga politiko, majority na po yata sa ating bansa talaga. Magmula po sa taas hanggang sa baba, majority na po ay puro magnanakaw na po. Ang naglilingkod yata, majority na sa ating bansa. Kasi kung hindi po majority na magnanakaw at mukhang pera po ang umiiral ng sistema sa ating bansa, nung pumasok po ang binagong Pilipinas, sa tingin nyo tatagal ito? Tatagal itong issue na ito? Kung hindi po umiiral ang kasakiman sa pera at kapangyarihan sa panahon ngayon, komento ko po, hindi po tatagal ito. Kung hindi po sila sakim sa pera at kapangyarihan. Bakit po? Meron na po tayong pattern eh. Meron na po tayong halimbawa. Meron na po tayong nakita. Buhay pa tayo. Di po ba? Lalo-lalo po yung mga edad natin. Nakita natin kung ano ginawa nila kay Erap. Kay Erap po ba kinasuhan lahat ang bumawi na suporta kay Erap na mga men in uniform, mga kapulisan? Kinasuhan po ba ng gobyerno? Kinasuhan po ba ng ombudsman? Kinasuhan po ba ng AFP? Kinasuhan po ba ng AFP yung bumawi na suporta kay Erap? Wetting issue lang. Hinugot nila sa Malacanang. Nakulong po ba lahat? At nasibak po ba lahat sa kapangyarihan? Yung bumawi na suporta. Di po ba hindi? Di po ba? Hindi po ba naging masaya at nagustuhan pa ng taong bayan noong mga panahon ni Erap na siya bumaba sa pwesto? Hindi po ba? Ngayon, nagugustuhan na nga ng taong bayan na mapalitan na ang leader dahil nga bagsak na ang kanyang popularidad. Negative na nga Hindi po ba, mga sir? Di po ba media? Di po ba mga media, mainstream media? Bagsak na ang popularidad. Mahigit 3 taon pag nanakaw ang issue. Pamumulitika, pulburon. Di ba? Pag tinanong nyo ang majority ng Pilipino, kasama ang mga kababayan nating OFW, di ba mas malaking porsyento na mas gusto ng taong bayan na mapalitan ng matino at walang issue ng pulburon? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po mga kababayan, saludo po tayo. Saludo po ako dito kay Colonel Audi Monggao, mga kababayan. At doon din po sa isang pulis, kung natatandaan nyo last year, yung isang pulis, di ba? Sinibak po siya dahil nga po siya ay nagpahayag. Nagpahayag po siya ng pagkadismaya sa ginawa po sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Kung natatandaan niyo po yung isang pulis, di ba sinibak din po nila dahil yung prinsipyo, saan ka nga naman nakakita? Dating Commander-in-Chief, hindi mo binigyan ng respeto at due process. Samantalang ikaw, sundalo ka, pulis ka, hindi ka man lang rumespeto sa dating mo Commander-in-Chief na ipamigay mo sa mga bandyanga nang hindi na ayaw mo nang pabalikin. Di ba sinibak din nila yon? Kaya dito po, kung ito po ay sinibak na nila at tinanggalan po nila na sa serbisyo,
Tunay po kayong bayani. Tunay po kayong lingkod bayan. Tunay po kayong men in uniform. Colonel, saludo po kami sa inyo. Saludo po si Kamanong sa inyo. Tunay po kayong lingkod bayan at tunay po kayong men in uniform. Meron po kayong bayag at meron po kayong prinsipyo dahil kayo po ay para sa bayan at para sa taong bayan. Hindi po para sa mga magnanakaw na politiko at mga korap at meron pang bisyo na pulburon. Kahanga-hanga po kayo dahil hindi po kayo bulag, hindi kayo pipe, at lalong-lalong hindi po kayo bingi sa katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Hindi po ba mga kabayan? Sana po mga kabayan, dumami pa. Panalangin po ni Kamanong, dumami pa ang katulad po ni Colonel Audi Mongao. Dumami pa sana ang mga men in uniform natin na magsasalita at magpapahayag ng katotohanan na meron po na Commander-in-Chief na isang damukal na issue na dapat pong wakasan na at dapat niyang pong patunayan talaga na hindi siya gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Hindi po ba? Dahil po siya po ay dapat mong sumagot sa lahat ng issue dahil una-una sa taong bayan po naglilingkod ang hayop na yan umano. Hindi po ba? Hindi po naglilingkod yan para sa sarili niya. Hindi po ba? Yan po mga kabayan ang ating issue at kahanga-hanga po. Mabuhay po kayo. At syempre po, ingat-ingat po at maingatan po kayo. Colonel Odi Manggaw. Saludo po ang taong bayan po sa inyo. Sa inyo pong prinsipyo. At lalo-lalo po sa pagkundina sa nangyayari po sa ating bansa. Lalo-lalo po sa inyong Commander-in-Chief. Hindi po ba mga kabayan? Mabuhay po kayo. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po. Shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kay Eric Hershaw ng Canada. Kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Kay Annie Jo. Thank you po, Ma'am Annie Jo. Kay Gay at Shena, kay Tatay Nick ng Canada, at kay Balance Vision TV. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung dasal po natin, mga kabayan, magsama-sama po tayo na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at syempre po ang nakikipaglaban para po sa katotohanan ay maingatan po mga kabayan tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po mga kabayan. God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.